Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Campo, Seminar Edition. At ngayong araw po ay November 17, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Name of God's Years, Yahweh. At ang sabi po dito, ano ang kahulugan ng Yahweh Shalom? And yung scripture po natin ngayong araw is Judge chapter 6 verse 24. And yung sabi po dito sa ating concept na Yahweh Shalom, the name Yahweh Shalom in Judge chapter 6 verse 24 means the Lord is peace. Gideon built an altar with the name of after God assured him of his presence and peace. In the midst of fear and conflict, biblically, peace is not just the absence of war, but the fullness of wholeness, reconciliation, and blessing that only God can provide. Yahweh Shalom points to Christ, who himself is our peace. In Ephesians chapter 2 verse 14, reconciling us to God through the cross. This peace is both present in the believer's life now and perfect in the eternal kingdom where strife and sorrow cease. And sabi po dito sa ating Judge chapter 6 verse 24, so Gideon built an altar to the Lord there and called it the Lord is peace. To the day it stand in Orpha of the Abizerites. Sa Tagalog po, nang magkagayoy, nagtayo roon si Gideon ng isang dambana sa Panginoon at tinawag iyon na ang Panginoon ay kapayapaan. Hanggang sa araw na ito, yun ay nakatayo pa rin sa Ufra ng mga Abizerita. And sabi po dito sa ating teaching number 1, peace is elusive to evildoers. Sabi po dito na yung peace daw po ay wala or hindi makakamit ng mga evildoers. And teaching number 2, peace is not the absence of danger. Sabi po dito na yung kapayapaan or yung peace, eso daw po ay hindi absence ng mga danger, ng mga sakuna kung ano-ano man, but yung peace daw po ay ito ay kapayapaan or presence means na pag tayo ay takot or conflict. And teaching number 3, peace is found in Yahweh's strength. Sabi po dito na yung peace is nakikita din daw po ito sa ating Panginoong Hesukristo na siya yung nagbibigay sa atin ng strength, na yung kapayapaan is strength ng ating Panginoong Hesukristo. And application number 1, turn away from your sinful way. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin or sa life natin, na alisin po natin sa life natin or sa buhay natin na talikurin na daw po natin yung mga bagay na masama na ginagawa natin. And application number 2, tear down every idols of the heart. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin or sa life natin na ipatumba na natin, i-tear down na natin yung mga idols na nasa puso natin. And application number 3, train your mind to be still, trusting God alone. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin or sa life natin na dapat na i-train natin. Train your mind to be still, God alone. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin or sa life natin na lagi po natin i-train yung kaisipan natin na dapat kung wala man ibang mga believers and tayo lang, dapat patuloy pa rin tayo nagtatrust sa ating Panginoong Diyos na yung mga bagay na peace, yung peace sa buhay natin, yung presence niya, ay dapat nagbibigay ito ng peace or kapayapaan sa ating life na tayo lagi po natin i-apply na mag-trust tayo alone sa Kanya. And then lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.